Mayong hapon kanatong tanan. Usa ka dako nga dungog ug usa ka dako nga kalipay nga ania nagatindog ko sa iyang atubangan. Ug kana ako'y pasalamat una sa Ginoo kang Pastor Ray sa paghatag aning rare opportunity. Dili ilalim mo tindog diri ay. May gani na i-cover, kaya guay cover na kita niyo akong tuhod ga kurog-kurog. Ug nanay sound ay nagtug-tug-tug-tug siguro. Di sa secular nagtrabaho ko sa una sa Coca-Cola, mas gusto na ko mag-present ko ng mga manager. Di ko mahadlok na, bisag mga direktor. Ako na atubangon. Pero diri, dili madali ay. Kay mga ambasador gud ta sa Ginoo. Ang akong kaatubang mga ambasador na. Pagkualan to ba kanang pawala la school ba pero napagyapon. Ang i-share na ko ninyo timely ni nga nahitabo sa atong panahon karon. Pirmi na to ni madungog sa mga social media, mga news outlet. Mao kini atong masid kadungog. Naga ni mag-abot ang eleksyon. Ang ipangutana gay dayon unsa may programa mahitungod sa poverty. Unsaon man nga ma-eliminate o ma-alleviate man lang unsa may ihatag nga programa sa gobyerno. Ang poverty gingon nga poverty means a condition of lacking what is needed to live well. O sa ato pa, kawadon sa mga butang nga basic necessities aron mabuhi ta nga dili magkalisod-lisod. Daghan ang programa sa Ginoo, gani naay mga sa gobyerno, naay mga interagency nga ilang gihimo. Naay programa sa AIX. MAIX ba na? MAIX. Tupad na ay purpose. Pero did they prosper? Did they succeed? No. They are failure. Because sa mga tao nga unta mo'y magpatupad niya ni greediness ang naa sa ilang kasing-kasing. Mao nga failure kay programa na sa tao, dili programa sa Ginoo. Lahi ang programa sa Ginoo. Ang word nga poverty, mabasa na ito nagikan pa sa Old Testament hantod sa New Testament. Gani, gihimo na siyang example kanang poverty, word nga poverty didto sa Macedonian believer. In 2 Corinthians chapter 8 verse 2, the Bible says, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded into the riches of their liberality. Gihimo silang example ang ilang klase sa paghatag na ay adjective pa gibutang sa ilang kanang word nga poverty, deep, halawom nga kawadon, di ba? Ug sa ato nang ibinisaya ba? Pero nakahatag paghihapon sila. Liberality means generosity, open-handedness, or a willingness to give freely. Generosity leads to blessing. Diri ko maghatag sa akong title sa akong i-share ninyo. How to avoid poverty. Lihog mang nindog ta, wala to, intro lang to ba para mawala ang atong mga atong kakulba. Please open your Bible in the nawala na itong tingog. Please open your Bible in the book of Proverbs. Proverbs 11 verse 24 and 25. Ako lang magbasa. Proverbs 11, chapter 11, verse 24 and 25.
The Bible says, there is that scattereth, and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but intended to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Magampo ta. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you for this day that we can worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for your word that give us strength on our faith. Thank you, Lord, for being so faithful to your promises. Thank you for all the blessing that you have given to us each day. Give us wisdom, Lord, we need on how to give life to our faith so that you can accomplish your will in us. Make us a doer of your word, Lord, not hearers only, deceiving our own self. For without you, Lord, we are nothing. And without you, Lord, we can do nothing. We bring back the glory and honor to you alone, Lord. This I ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Once again, Proverbs 11, verse 24 and 25. There is that scattereth, and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but intended to poverty. The liberal soul shall be made fat, and that he that watereth shall be watered also himself. Sa una, dugay ko na himong baptist. Kay sa sige may kuyog-kuyog ni Pastor Ray, kanang iyang giingon nga gilupad ang atop sa simbahan nila. Nagkuyog may na pagkaugma. Siguro mga 10 o'clock, paingom is dagat. Kaya ang kanandalan sa simbahan, paingom nas dagat. Sa pagkuyog na mo, niingon siya nga, nagstorya, layo ni distansya ko kay gibugal-bugalan bisa mong mga parente. Niingon siya, Lord, mura ni klaro na kung nadungog niya siya, Lord, padatu ako, Lord, kay maghimo kong simbahan, nga dili basta ilupad sa hangin ng atop. I-unbeliever ko, siyempre, naatay sa tunguna-una ba, storya mo dis pastorya na. Second time, dito mako na lagyo nami kay dito naman ko ni Esquilas Manila. Niadto siya, minyo na ko. Nagtrabaho na ko sa Coca-Cola. Niingon siya, simba ta. So ni simba mi, dito mi nakasimba sa simbahan ni Pastor Benny Abante. Atol po, nga atong panahon na ay ang membro, ipatindog niya sa pulpito, giayon niya tudlo-tudlo, gingnan niya nga, swapang ka. Sabi mo noon, Pastor, ipag-pray mo ako. Ngayong may trabaho ka na, di ka na nag-church. Di ako siyang gingnan, ayaw tadigdalaan ni simbahan na. Siya, katuin mong anak, asang to eskwela, kuha man ko kabalog, kuha nga sila namang mailin o silang liya mo adto. Siya adto na to, giadto na mo. Pagkakita niya na may marka Living Water Baptist Church, siya, okay ni kay Baptist. Iyang giadto ang pastor. Iyang giistorya. Ingon siya, Pastor, sana ma-save sila rin. Kasi malaki yung kasalanan ko kapag hindi siya na-save. Sa akong prinsipyo mga my life is a gift from God. What shall I do with my life? Is my gift to God. So wala siya sala. Kaya ako may nagdala sa akong kaugalingon. So sikan to nga may humbag medyo weird paminaon. So na-save ko. Nanawag ko niya, April 25, 2004. Niing ko niya, badge pa, di man siya pastor, badge. Insa ko, badge. I-baptize na ko nung lasing ko. Singgit siya. Ginoo, salamat. Igidungog ni mo akong mga pag-ampo. Diniing ko nga, nag-ampo na ko, no? Then, nibalik na po siya, siguro mga 4 to 6 months. Ibalik siya. Ningon siya na ko, ni-attend mig church. Ang among pastor, dili pa si Pastor De Vega, kato pa si Ray Rodiho, kanang sige na mo doon sa Dubai. Naghilak. Ningon siya, ano naghilak man na imong pastor? Ingo, dako kay utang among church, wa ka bayad sa building, wa ka bayad sa tubig,
Wala ka bayad sa kuryente. Wala ka bayad sa telepono. Siya nga naman, kung ang among mga datong membro nga wala diri, kani mo'y word for word ngayang gisulti nako. Good indication na kay dunay mga membro diri nga panalanginan sa Ginoo. Oh. Manong mag-good indication para nako ang mga dato nga wala mangani. Pero pag invitation na, ay ako'y pinakauna kay ni forward. Napalay makita ng Ginoo lain. Wala na tong ingon na to word paminaon. Ako na ini una. Ako lang tong pagkuan ba para wala sa kakuan. Pero ako tong muna akong gihimo. Ang mga challenge nga gitudlo sa kuha. Sa atong gibasa, ang kalibutan nag-ingon. Pagtago tanan, unsay anaa kanimo para dili ka mawad-an. But God's wisdom teaches the opposite. Those who give generously are blessed, while those who selfishly withhold may experience loss. God honors a generous heart and warns against living selfishly. Generous giver o liberal soul, dili lang sa material nga butang, kundi apil na ang paghigugma sa ministry, siya ang giingon nga made fat. In our human nature, we tend to be selfish. Yaiyahon. Consume with our interest, pursuing our own plans, kini nga klase sa pagkatao, mao di ay ang magdala kanato sa kalisod, sa kawadon. No one is more impoverished than the covetous man. Walay kalipay sa paghatag or a person who is caught up in their own plans. But when one is giving liberally in his resources, his time and himself, they are then watered with great joy in serving God. God has promised that the one who sows bountifully will reap bountifully. It is the principle in the Bible that tells us concerning our giving, but it reaches into avenue of Christian service. The reason why God wants us to give, He wants us to be faithful in giving so that we would return through blessing. The more you are willing to give, the more God bless us. The more He is praised. Atong mapasidunggan ng Ginoo sa atong paghatag. Giving is an act of obedience. Ang paghatag, usa ka na siya kapag sunod. Luke 6:38, di ba? Give and it shall be given you. Good measure. Pressed down and shaken together and running over. Shall men give unto their bosom, for with the same measure that we meet with all, it shall be measured to you again. Naghatag ta kay mo na gitudlo sa Biblia. Dapat muhangtong ta sa grasya sa paghatag. Grace in giving. We grow in the grace of giving. God gets glory when His people give generously. Our whole purpose in giving to the church is not to please man or to receive honor from man. Our whole purpose in giving is to please the Lord and bring honor to His name and for the glory of God. 3 things nga akong i-share niyo concerning giving. Number 1, give honorably. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, the Bible says, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of thine increase. So shall thy barn be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. It is not just about giving. It's about giving God first place in our lives. When we honor Him with what He has entrusted to us, gikan naman na niya ang atong mga bahandi, dili man na kita. We show our love, gratitude, and trust in Him. God deserves to be the first and the best of what we receive.
God honors those who honor Him. He blesses those who trust and honor Him. Dili kaya nga atong ihatag, kung maghatag ta sa Ginoo, kanang sobra bitaw sa suroy-suroy na to, sobra sa itong pagmol, kanang unsay sobra lang nga makuot na to sa atong bulsa. To give honorably means to give away that reflects honor, respect, and integrity before God. It is not only about the amount, but also about the attitude and manner of giving. An honorable giving is offered with a clean heart, willing hand, and sincere love. Romans chapter 13, verse 7, the Bible says, "Render therefore all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear whom fear, honor whom honor." Kinahanglan nga atong ug unsay giingon nga give Caesar what is for Caesar. Kinahanglan nga atong gihatag nga makapahatag og honor sa atong Ginoo. Number 2 na, para hapit na tamo man. Number 2, give willingly. In 1 Chronicle chapter 29, kani nga 1 Chronicle chapter 29, from verse 1 hangtod sa pinakatumoy na, mabasa na to ng word nga willingly. 8 or more than 8 times, more or less, more than 8 times nga gibalik-balik diha ang word nga willingly. In 1 Chronicle chapter 29, verse 9, matong pilion, "Then the people rejoice for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy." 12, "Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand is to make great and to give strength unto all." In this, King David emphasized that God is the owner and the source of all things. Tanan nga naa nato, gikan na sa Ginoo. Wala tayong maipagmataas, maipagmalaki, o atong angkunon nga gumikan sa akong abilidad, sa akong talento, sa akong propesyon, sa akong ka-bright, sa akong kinaadman. Wala. Kay ang atong kinabuhi mismo gikan na siya sa Ginoo. God actually wants us to acknowledge that all that we have are all because of His goodness. God wants us, our whole life and our whole heart, just as Jesus Christ, who gave His whole life for us. God is the source of all good gifts, and that He gave us that He may be a source of blessing. Usa ka dakong pribiliyo o opportunity nga kita makahatag. Wala ta gibless sa Ginoo para magsayang o malumos sa atong mga bahandi. If you are blessed materially, do not increase your standard of living. Rather, increase your standard of giving. Suportahan na to ang church o ang ministry. In Chronicle chapter 29 verse 17, the Bible says, "I know also, my God, thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people which present here to offer willingly unto thee." Isulayan sa Diyos ang kasing-kasing sa tao. Unsa may kalainan sa taong adunay gugma sa paghatag, ug sa taong lis ang pagtagad sa paghatag. Ang mahigugmaon sa paghatag, naghatag sa kay balo siya nga dili kalugian ang paghatag sa ministry. They know that the more they are willing to give, the more they are blessed. Ang lis sa pagtagad, ang paghatag, nagtanaw nga kalugian ang paghatag. After we give,
God reward us for our generosity. Ika nga sa Katagalugan, pagpapala na sa lupa, gantimpala pa sa langit. We will have our rewards in heaven. Give generously with a willing and thankful heart. Number 3 na ta. Kapit na. Give wholeheartedly. Colossians chapter 3 verse 23. The Bible says, "And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not to men." Our giving is an opportunity to worship God, whether other notice or not. We serve wholeheartedly for God. Our labor in the ministry has eternal value. Serve faithfully because God sees our heart and our faithfulness. Generous giving is not separate from the Christian life. The one who God's grace is displayed to us. A wholehearted giver is the one who gives honorably, willingly, and for the glory of God, knowing that every gift offered in love is an act of worship to the Lord. Corinthians, ini example na ni kaniya sa pastor, 2 Corinthians 9:7. The Bible says, "Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver." Ang tanan natong gihimo sa ministry, dili na siya kawang, dili na pag-aksaya sa oras o gatong mga resources. Dili mangutang ang Ginoo. Hebrews chapter 6, verse 10. The Bible says, "For God is not unrighteous to forget your labor of love, which ye have shown toward his name, and that ye have ministered to the saint, to the minister." Karon, mangutana ta sa atong kaugalingon. Self-examination lang niba. Am I giving wholeheartedly or reluctantly? Am I giving to honor God? Does my giving reflects my gratitude to all that Christ has done for me? Ikaw rin makatubag na. Ang akong ipansulti, dili ko exempted ha. Isa ko sa subject sa akong ipanulti. Kung ang atong pananawon sa paghatag o pag-invest sa ministry negatibo, dako kay na nga magayunan mahimo ng babag sa panalangin sa Ginoo. Remember Judas. Judas has the best leader, the best advisor, the best counselor. Yet he failed. The problem is not the leaders of the church you go to. If your attitude or your heart, your character does not change, and your heart does not transform, you will always be the same. Ang ministry nako sa church na mo sa Manila, every anniversary, December, ako ana mo gasto gikan sa hatag sa love gift sa speaker, pagpakaon na sa mga bisita. Sa una, wala na mo nagkikitering, nakita ako misis, sila mo yung mga giluto. Nakita na ko unsa ka kapoy kay sobra man sa 500 kapin ang among pakanon. So gikitering na ako. Ako nang gihimo. Dili nga aron bitaw mubilib ang mga tao nako nga, grabe no. Gipangutana ko ni Pastor Dibiga na, anong kana mang yung dako gasto ang imong pilion nga ministry? Ako siyang giingnan nga, Pastor, sa
invest na mo diha, isa lang kakalag ang maluwas, bali wala tanan ang mong gigasto. Kay niingon man ang Philippians 4:17, niingon si Apostle Paul. Diba, gi-encourage niya nga magtabang ta sa ministry dito sa kanang sa misyon. Ingon siya nga, but not because I desire a gift, but I desire fruits that may abound to your account. Sa langit, adiri sa yuta, daghang kay tag-account. Tanang bangko, halos tanan natin account. Pero kumusta ang atong account sa langit? Na ba siya sulod? Nga akong gingon niya, Pastor, usa lang kakalag, maluwas. Baliwala, tanan mong gigasto. Gihimo ko na since 2006. Wala man may mapobre. In Matthew chapter 6, verse 19 and 20, the Bible says, lay not for up yourself treasure upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal, but lay for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there your heart be also. God never changed. His love to us never changed. His concern to us never changed. His promise never changed. And God Himself is the source of all this promise. 2 Corinthians 1:20. The Bible says, for all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen, unto the glory of God by us. Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28. Dire na ta mag-end. The Bible says, Deuteronomy 11, chapter 26 to 28. The Bible says, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which I commanded you this day, and a curse if you will not obey. Gitagaan tag kanang choices sa Ginoo. Wala ta niya gihimong robot nga dili ta kanang sunod lang ka, murag iyawihan ta sunod dayon. Gitagaan ta niya. Kita nga mga Kristohano, gitagaan ta niya. Naaaran nimo ang pagpili kung gusto ba nimo curse o gusto ba nimo blessing. Blessing if you obey. Di ba? Ringon man ang Biblia, to obey is better than sacrifice. Sa paghatag, wala man ta nga niingon nga, sako kagaling, wala man ko niingon nga, kanang gipang sulti nila nga gihatag bisan pa sa church nga kung gigikanan. Kay kana ako nang gihatag kay kana kani paghimo ang stainless gitawag ko na ni pastore pero dili da diha. Pag-abot ako nakita na ko ba naay kontraktor. Nakita na ko yung gidrawing doon ay mga presyo. Pero wala ko kabalo ngano nakaabot ko. So, pag storyahanan la, akong giingnan, Pastor, mahal man na iyang gihatag ni mong kanang quotation. Gusto ni mo himuon ko na. Libre. Sa ay pagbinuang niya. Lagi. Nga naman, kay nakaabot ko, wala man may nagsabot at ito, nakita na ko to. Need sa church. So akong gihimo, pero wala ko nag-ingon nga nganli ko doon na gani pastor na ingon siya nga ningon si pastore nga wa kuno siya katulog kay doon na daw Kristohanon nga naghatag nga ingon ana naapaday kuno ingon siya ingon nga ginganlan niya sa wala noon wa dili to kay ako may giingon ato nga pastor siya ikaw man siguro to ko dili na basta wala gay ko nganli
dili na ako. Kaya wala man ako nagihatag nga para musikat ang akong ngalan, mailhan ko. No. Gihatag ko na, kay mo may gisulti sa Biblia. Invest in the ministry. Mura na investment nga way kalugian. Dili ka ma-scam. God is not unwise to forget your labor of love. Salamat ug maayong hapon.